let's say sa English, may iba pang mga schools na talagang hirap pa rin eh. Tapos magdadagdag tayo ng isa pang lengguwahe. Although ang Spanish language naman talaga kasi medyo marami na tayong nasasabi. Alam mo ba ang kutis ay talagang Spanish word? Yeah. Diretso. Ang plano kasi nila, hindi lalampas sa kalahating oras kada araw daw ng klase para dyan. O dapat lamang na kumain ng 120 minutes sa loob ng isang linggong pasok. Nagsisimula na nga po ang training sa mga guro para dito at umaasa ang DepEd na magustuhan ng mga mag-aaral ang wikang Espanyol dahil na rin sa hindi nalalayong kultura ng Pilipinas at Espanya. Oh, why not? Diba? Kitang maulang, magutang, mabudeng, kabukeng eh. Espanyol ba yan? Espanyol. Hindi, di ba? Kolehiyo kayo. Di ba may mga electives din talaga? Inabot ko ang Spanish subject sa French UST. sa amin eh. Bago siya tinanggal. Inabot ko yun. Pero hindi kayo nagtataka, nasakop tayo ng Kastila pero ang marunong lang mag-Spanish dito, mga nasa, yung nag-ahari uri ka nga, di ba? Dahil talagang gano'n, hindi, yung mga Indio, hindi talaga tinuruan ng Espanyol. Parang di lang ka-level ba natin Pero di ba, Spanish? Mexico, nasakop yan, marunong. Oo, kunyari yan, Spanish versus learning Chinese. Kasi, kunyari, ang dami na kasi mga negosyo ngayon na talagang, coming out na talaga ang mga negosyanteng Chino sa buong mundo. Kaya, talagang, I think, mas magandang ganun din. Now more than Pwede ever, naman- ang daming mga anak ng Pwede naman Pinoy nga Spanish nag-aaral sa sa mga negosyo. Chinese schools. Barat. Pwede naman. Yun lang, Diba? Pero marami nga Pero talaga elective mga- lang naman yan. Elective. Pero yung sa amin, like for example, kami sa Chinese school, talagang inaaral namin hours yung Chinese. Kasi buong hapon Chinese kami, umaga lang English yung Filipino. So, kahit paano natututo kami. Yung dila namin lumalambot. So, maybe it would be nice also para matuto tayong lahat ng another language. practice dapat talaga yan, Actually, diba? Yes, dapat. practice. Like tayo, meron tayong iba't ibang dialect. Sana man lang may alam tayong kahit isa. Bisaya. Diba? Wag na Espanyol, kunyari. Bisaya, natin, yung Ilonggo. O, di ba? Para... Kapampangan. Kapampangan. Keke. Pero maganda Kaluguran rin, ka. meron tayong Bicol. Kebi. Kapampangan. Wala, mga napag-aral, namumutanta ka, mga ganun lang. Di ba? Kay Kongan, ano nga ba yun? Apollo, 10, diba? Okay. Anyway, full blast pa rin po ating mga summer surprises na gaya ng promise namin. Promise. Kahapon, ha? Talagang big time ang dating. Kaya eto na ang nangunguna. Isang lugar kung saan ang feeling mo ay parang nasa sikat at sosyal na ista ka ng Santorini si Greece. Sa Camarin. Kaya, ikaw rin talaga. Kaya iwan muna natin ang aming Jamaican-inspired tambayan at mag-feeling Greek muna tayo kasama sila Drew, Monica at Suzy sa Thunderbird Resort sa San Fernando, La Union. Good morning sa inyo dyan. Kamusta ang bakasyones and grandes? Summer na at syempre naman dahil super love namin kayo, we traveled all the way to Santorini, Greece just for you guys. Woo! Chika lang. Actually, sabay seryoso. Actually, sa GMA lang tayo. Actually, nasa may gazebo lang tayo. Hindi, pero kita nyo naman sobrang ganda rito, di ba? Nandito po kami sa Thunderbird Resort, dito sa may Poro Point, San Fernando City, La Union. At talaga naman kahit nandito ka sa Pilipinas, para ka na rin ng ibang bansa sa sobrang ganda nitong place na to. Di ba, Drew? Yes, tama you yan. are so right, Miss Suzy. At talaga naman very excited ang lahat dahil mamaya enjoy natin itong 65 hectare, napakalaki po, di ba? Yes, na Thunderbird Resort. And take note, isa po ito sa 5-star hotel na finest dito sa Northern Luzon. Kaya naman, sigurado mag-enjoy tayo to the max. Isa sa mga rason kung bakit talagang gustong-gusto ng mga tao pumunta dito dahil katulad ng sinabi mo, parang nasa Santorini, Greece tayo. yun, yes. Kaya Mediterranean-inspired yung hotel. Very. And nasa taas siya, 100 feet high cliff overlooking the South China Sea. At yun po yung papakita namin sa inyo mamaya. Kasi syempre medyo madilim ngayon. Oo nga, tama. Pag konting umaraw na, makikita nyo talaga yung kagandahan ng Thunderbird. Sabay-sabay natin tingnan ang kaganda ng Thunderbird sa umaga. Kasi hindi kami dumating eh. So, tama. Excited na ako makita yan, Drew. At syempre bukod dyan, bukod sa paglilibot natin dito sa Thunderbird, papakita namin sa inyo, syempre kung ano mga tips this coming summer when it comes to your swimming. And papakita rin namin yung mga dangers ng sunbathing. Kaya mga kapuso, tutok lang dito sa unang hirit. Baka... Naku, mga girls pa naman, mahilig mag-sunbathing yan. Yan. Makikinig ako ng gusto sa mga tips mo, Drew, dahil alam niyo naman, ang puti-puti ko at mahilig ako mag-sunbathe. Ako rin, Miss Suzy. Di ba? Puti-puti natin. Look at that. Yeah, pakikinggan ko yung mga tips and of course, many, many more live po here from Poro Point, San Fernando City, La That's Union. right. Dito sa Thunderbird Resort. Back to you guys.
So guys, you come here often? Me too. It's my first time. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CD. Ayan, nagsama-sama yung mga tatlong mapuputi nating miyembro dito. Magpapaitim sila lalo. Samantala, ano naman kaya ang mga pinaka-pinag-uusapang intriga ngayong morning? Ito po't alamin natin sa ating kachika sa umaga, Miss Luandy. Yes, good morning guys. Luandy here. Heto naman ang mga sizzling showbiz news na dapat niyong abangan this morning. Aubrey Miles nag-react sa paghihiwalay ng singer na si Geneva Cruz at ng kanyang bayaw ni si Casey Montero, kapatid naman ng partner niya si Troy. At syempre, ilang araw pa lang pumatapos pumanaw ang anak si Tony Rose Gaida, balik trabaho na kaagad sa Eat Bulaga. Babiyahe pa kayo na ano. Malapit yung gapat, di ba? Isang kailangan oras. 3. SC text. Most advanced levels of Singer fighting ingredient for a shield. Eto na po ang ating hirit panahon sa ating mga kapuso dyan na nag-aabang kung ano nga ba yung magiging kalalabasan ng ating panahon ngayong araw na ito. Eto na po, mahigit 1,200 kilometers away po from Eastern Mindanao ay meron hong papalapit na bagyo sa bansa. At asahan na po ang papasok yan sa bansa sa Huwebes, okay? Sa Eastern Visayas at Mindanao naman po, magiging maulap at sasamahan po yan ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa isang wind convergence. Ayan, sa mga nagtatanong po dyan sa Eastern Visayas at sa Mindanao. At sa Metro Manila, Luzon at western section ng bansa, magiging partly cloudy naman po. Ibig sabihin po niyan, medyo hindi po masyadong todo yung pag-hide ng ating cloud sa ating araw. Kaya medyo yung summer heat natin, mararamdaman pa rin po natin. Ang sunrise po natin ngayong araw ay 5:59 at lulubog po ang ating araw ng 6:07. Tingnan naman ho natin ang ating iba pang weather conditions sa bansa. Okay, maraming salamat lahat. Tutok lang dito kung saan laging kulang mga gimmick. Ngayon tag-init dito lamang sa Unang Hirit! You wanna jump around now? Let me see you jump around now. Let me know you got the feeling. Jump up and touch the ceiling. I know you wanna jump around now. Let me see you jump around now.